At kaugnay pa rin po ng ulat tungkol sa nakatakdang pagpapalipad ng rocket ng bansang North Korea. Naka-red alert na, simula po yan sa Huwebes, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil posible raw bumagsak sa Pilipinas ang pira-pirasong bahagi ng rocket ng North Korea. Pati ilang tagahilagang Luzon hanggang dito sa Metro Manila, pinag-iingat po. Mula sa tanggapan ng NDRRMC, nakatutok live si June Veneracion. June? Mel, dalawang tagpo ang ikinakatakot ng ating National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC dahil nga dito sa nakatakdang rocket launch ng bansang North Korea. Sa karagatan ng Pilipinas, inaasahang babagsak ang ilang bahagi ng rocket ng North Korea. At dahil sinasabing wala pang perfect launch ang NOCOR, dalawang senaryo ang kinakatakot ng NDRRMC. Una, kapag sumobra ang lipad ng rocket. At pangalawa, kapag napakiling ito ng konti pa kanan. Sa parehong senaryo, posibleng sa lupa babagsak ang mga debris mula sa rocket. Sabi ng NDRRMC, kapag sumobra ang lipad ng rocket, Bicol Region ang pwedeng maapektuhan. At kapag kumana naman, Northern Luzon ang posibleng tamaan. Yung debris, unguided, misguided, to whom it may concern. Kung nag-overshoot, may problema tayo. Kung undershoot, wala tayong problema. Kung kumanan, may problema tayo. Kung kumaliwa, wala tayong problema dahil pupunta ng Pacific Ocean. Karaniwang nahahati ang mga rocket launch sa ilang bahagi o stages para makarating ito sa kalawakan. Sa bawat stage, kumakalas ang bahagi ng rocket na naglalaman ng fuel oras na maubos na ito. Ito yung sinasabing debris na posibleng bumagsak. Base sa projected track ng rocket na inilabas ng North Korea, ang first stage falling area o yung unang babagsakan ng debris ay ang karagatan ng South Korea. Ang second stage falling area naman ay sa karagatan di kalayuan sa Santa Ana, Cagayan. Bukod sa mga nasa Eastern Seaboard, pinag-iingat din ng NDRRMC ang iba pang probinsya sa Northern Luzon at Metro Manila. Magmatsyag lang. Kaya kung ako ang mag-advise, stay indoor. Hindi naman ito strictly, huwag kayo lumabas. Wala akong sinabi na gano'n. Yung magmatsyag, baka may lumilipad dyan, makita mo naman umilag ka lang. Pinaalalahanan na rin ang mga mangingisda, lalo na yung mga residente malapit sa may bayan ng Santa Ana, Cagayan na mag-ingat. Pero ipinagkilit-balikat lang ito ng mga mangingisda. Nakatakda rin ipagbawal ang paglalayag sa karagatan ng Catanduanes mula April 12 hanggang 16 dahil sa posibleng banta ng rocket launch. Sa isa ng pulilyo sa Quezon, nagdulot na ng takot ang balitang posibleng bumagsak sa karagatan malapit sa kanilang lugar ang pira-pirasong bahagi ng missile. Umaapila ang ating Department of National Defense sa North Korea na wag nang ituloy ang rocket launch. Patuloy daw ang koordinasyon ng DND sa kanilang counterpart mula sa mga bansang posibleng maapektuhan para sa masusing monitoring sa oras na matuloy ang plano ng North Korea. In the event that there is a portion that may not disintegrate, yan na lang, it can be the size of a pebble to siguro yung sa laki, hindi natin sigurado. Pwedeng malaking bato, pwedeng siguruhan marin ng isang TV, yung mga gano'n, o kaya ng pwedeng passing laki lang na bato. But still, no, if this is falling from the sky, kahit maliit lang yan, delikado yan. Kabilin-bilinan ng NDRRMC sa mga makakakita ng debris na babagsak mula sa kalangitan, huwag daw itong galawin at tumawag na lang sa NDRRMC. Pero Mel, paglilinaw ng NDRRMC, ayaw daw nilang lumikha ng panik at takot. Ang gusto lang daw nila ay mabigyang kaalaman ng publiko para maging handa at alerto sa posibleng epekto ng rocket launch ng North Korea. Mel? Tama nga yun, June, pero bukod dyan, ano pa ang maaaring maranasan dito sa atin? Pagdaan ng rocket o pagbigay ng rocket, ano ang maaari pang maranasan? Bukod doon, sabi mo nga, may babagsak na pira-piraso, no? Pero aside from that, meron pa ba, June? Actually, Mel, talagang ang primary concern nila yung debris. Kung ano pa yung mga posibleng mangyari, actually, Mel, ang situation ngayon, inaamin ng NDRRMC para silang groping in the dark, nangangapa sa dilimel, hindi nila alam yung mga detalye kung ano pa mga posibleng mangyari. At ang sitwasyon daw ngayon, mas maraming katanungan kaysa sa kasagutan, Mel. At may pag-asa bang masagot yung mga katanungan, June, bago sumapit ang Thursday? Yun ang hindi masabi ng ating NDRRMC, Mel. Patuloy nga yung kanilang koordinasyon. Basically, nagre-rely sila sa mga information na nire-relay sa kanila ng kanilang mga counterparts, Mel.
Ay, nako. Ibig sabihin, Jun, marami ka pa palang aalamin dyan, ha? Tabayanan namin ang mga karagdagang ulat mula sa'yo. Maraming salamat, Jun Veneracion.